Mula pagkabata ni Salma, maaga nang pumanaw ang kanyang mga magulang kaya lumaki siya sa piling ng kanyang lolo, silang dalawa lang ang magkasama at umaasa sa isa't isa para mabuhay, pero walang makakatakas sa batas ng kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan, kaya hindi rin nagtagal ay pumanaw ang kanyang lolo at iniwan siyang mag-isa sa mundong ito, bago tuluyang mamaalam sinabi ng lolo niya na bumuo siya ng sariling pamilya dahil doon niya mararamdaman na sa huling sandali ng kanyang buhay ay masasabi niyang naging maganda ang kanyang naging buhay. Iyon ang huling habilin ng kanyang lolo, at ngayon ay magkasama na muli ang kanyang lolo at lola, habang siya na lang ang naiwan mag-isa. Samantala sa ibang mundo, ang kaharian ng Alfredan ay nahaharap sa matinding krisis, hindi alam ng mga namumuno kung paano ito lulutasin kaya gumawa sila ng isang desisyong hindi inaasahan ng sinuman, gumamit sila ng mataas na antas ng mahika para mag-summon ng isang bayani na tutulong sa kanila, walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta, may mga nasasabik habang ang mismong isusuman ay tiyak na hindi magiging masaya. Isinagawa ng mga salamangkero ng kaharian ang ritual ng hero summoning, sumiklab ang mga sinag ng liwanag mula sa loob ng kastilyo at dumiretso sa madilim na kalangitan, naglabas ito ng napakalakas na kapangyarihang yumanig sa buong rehiyon. Sa oras na iyon, nasa aklatan si Salma at nag-aaral dahil naghahanda siya para sa pagsusulit upang maging isang civil servant, habang inaayos niya ang mga libro gaya ng dati, biglang may kakaibang nangyari, isang mahiwagang bilog ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at hinayla siya papunta sa ibang mundo. Siya ay isinomen ng mga salamangkero ng Alfredan bilang bayani. Nahulog siya mula sa langit pero sa kabutihang palad ay ligtas siyang bumagsak sa mismong lugar ng ritual kahit ang mga salamangkero ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita dahil kasing lito nila si Salma na bigla na lang inagaw mula sa pagiging ordinaryong tao at tinawag na bayani. Agad siyang dinala upang humarap sa hari at reyna ng kaharian, ngunit halatang iritado si Salma sa biglaan at sapilitang pagdadala sa kanya roon, hindi rin maitago ng hari ang kanyang hiya dahil hindi niya nalutas ang problema ng bansa at kinailangan pang umasa sa isang dayuhan. Napagtanto ni Salma na medyo nasobrahan ang kanyang reaksyon kaya sinabi niyang ipaliwanag muna sa kanya ang buong sitwasyon dahil tiyak na maiinis siya kapag malinaw na niyang nalaman ang lahat. Ipinaliwanag ng hari na ang mundong ito ay tahanan ng maraming lahi na namuhay ng mapayapa, ngunit 10 taon na ang nakalipas ay biglang lumitaw sa hilaga ang hukbo ng Demon Lord mula sa isang espasyong tinatawag na Demon Realm sa dulo ng kontinente, dagsa ang mga halimaw na nagdulot ng matinding kaguluhan. At ang Grand Chaos Empire na ipinagmamalaki ang pinakamalawak na teritoryo ang naging sentro ng laban, nagkaisa ang mga bansa upang labanan ang banta ngunit hindi ito naging madali dahil ang mga halimaw ay organisado at mahirap talunin, nasakop nila ang halos 1/3 ng lupain at nagdulot ng matinding paghihirap sa mga bansa, winasak ng hukbo ng Demon Lord ang mga bansa sa hilaga at inangkin ang mga ito bilang kanilang teritoryo. Ang Grand Gaia Empire sa kanluran ang nanguna sa paglaban sa paglawak ng hukbo ng Demon Lord. Ngunit tumanggi ang kaharian ng Alfredo na sumali sa digmaan kasama ang iba, kaya humingi ang imperyo ng pinansyal na suporta mula sa Alfredan dahil ito ay digmaan para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Ngunit kasalukuyang baon sa krisis sa pananalapi ang Alfredan at hindi kayang magbayad ng tulong, kaya napagdesisyonan nilang mag-summon ng isang bayani mula sa ibang mundo para malagpasan ang problema. Labis na nagalit ang bida nang malaman niyang parang ginagamit lang siya bilang collateral para pambayad ng utang ng mga taong hindi niya kilala, na para bang ibinenta ang isang anak para makabayad ng utang. Tinanong niya kung ano ang magiging kapalaran niya kapag napunta siya sa kamay ng imperyo ngunit walang makasagot. Lalong nalito si Salma kung ano ba talaga ang kahulugan ng pagiging bayani, may isang taong tumayo at nagsabing ang bayani ay isang taong gumagabay sa pagbabago ng panahon, ngunit kakaunti ang tala tungkol dito kaya malabo at mahirap patunayan. Sa puntong iyon, napakahirap pag-usapan ang kanyang kinabukasan dahil sa dati niyang mundo ang plano niya ay maging lokal na opisyal at mamuhay ng tahimik, ngunit dahil sa malas ay napadpad siya sa isang lupain na dukha at magulo. Makalipas ang ilang sandali, gamit ang isipan ng isang magiging civil servant, nakabuo siya ng isang ideya at nagbigay ng mahalagang estratehiya para sa bansa. Sinabi ni Salma na kailangang palakasin ng Alfredan ang sarili nito upang hindi na umasa sa imperyo, at iminungkahi niya ang estratehiyang mayamang bansa at malakas na hukbo, ang pag-ipon ng lakas hanggang sa kayanan nilang tumindig at lumaban ng mag-isa. Walang naniwala na maisasakatuparan ng estratehiya dahil masyado itong malawak at pangmatagalan, ngunit voluntaryong tumulong si Salma bilang isang bayani. Agad namang inilabas ng hari at mga opisyal ang lahat ng aklat at talaan ng bansa para ipakita sa kanya, at matapos ang mahigit 3 araw ng walang tigil na pagpupulong, bigla na lang nagbitiw sa trono ang hari at ipinasa ito kay Salma. Ang bagong talagang hari ay mukhang lupaypay dahil sa puyat, may malalalim na eyebags at payat na parang hindi na kumakain, at higit pa roon, ipinakasal pa sa kanya ang nag-iisa niyang anak na si Princess Licia.
Mabilis na kumalat sa buong Alfredan ang balitang si Salma na ang bagong hari, at labis na nagulat ang tatlong marki na namumuno sa hukbo ng kaharian dahil hindi pa nila kailanman nakita ang ganitong pangyayari. Si Princess Lisha na nasa malayong lugar noon ay nagmadaling bumalik sa kabisera sakay ng kabayo dahil inakala niyang inagaw ng isang estranghero ang kapangyarihan ng kanyang mga magulang. Ngunit laking gulat niya nang makitang sweet at masayang magkasama ang dating hari at reyna na tila wala ng pakialam sa mga usaping panlupa. Samantala, labis na nababalisa si Lisha at natatakot na mapasakamay ng iba ang kaharian, ngunit ipinaliwanag ng hari na nakita niya ang talento ni Salma kaya siya nagbitiw sa trono, kaya niya itong tanggapin para sa kapakanan ng bansa, ngunit ang biglaang kasunduan sa kasal ay hindi niya matanggap. Dahil dito, nagpa siya si Lisha na harapin mismo si Salma para makita kung anong klaseng tao siya. Sa isip niya ay baka isa lang itong walang silbing lalaki, ngunit pagpasok niya ay nadatnan niya itong nalulunod sa bundok ng papeles, may eye bags din at halatang pagod na pagod. Tinanong siya ni Salma kung marunong ba siyang magbasa, at nang mapatunayan niyang may sapat siyang edukasyon at marunong magdagdag, magbawas, magparami, at maghati, agad siyang hiniling ni Salma na maging assistant niya. Nagreklamo si Lisha dahil isa siyang marangal na prinsesa at hindi raw siya dapat gumagawa ng ganitong trabaho. Ngunit para kay Salma isa lang din siyang bagong source ng manpower, kaya mariin niyang ipinakilala ang sarili bilang dating prinsesa ng kahariang ito at isa ring miyembro ng hukbo ni Duke Kami. Dapat sana ay nasa lokal na patrol siya si Lisha ngunit napilitang bumalik sa kabisera at ipinaliwanag ni Salma na nagulat din siya nang bigla siyang gawing hari at tungkol sa kasal ay handa siyang payagan si Lisha na kanselahin ang engagement kung hindi siya komportable. Ipinagbili ni Salma ang ilan sa mga alahas ng kaharian para makaalakam ng pondo dahil nagugutom ang mga mamamayan at wala namang silbi ang mga iyon sa ganitong kalagayan. Sa mundong ito, karaniwan ang ginagamit ang ilang uri ng halimaw bilang transportasyon. At kahit walang agham at teknolohiya ay napakaunlad naman ng mahika. Nalaman ni Salma na lahat ng isinusuma na bayani ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan, kaya dinala siya ng mga salamangkero ng Alfredan upang suriin ang kanyang mahika. Pagdating sa kanyang silid, nakita ni Lisha ang lahat na abalang-abala sa trabaho, at ipinaliwanag ni Salma na ang kapangyarihan niya ay puppet control, ang kakayahang ilipat ang kanyang kamalayan sa mga bagay, kaya niyang kontrolin ang maraming panulat upang sabay-sabay magsulat ng mga dokumento. Hindi man ito kahanga-hanga sa paningin ngunit napaka-epektibo. Dahil sa mahikang ito, nagagawa niyang tapusin ang napakaraming gawain ng sabay-sabay, sinusuri nila kung saan napupunta ang pondo ng bansa, kung alin ang lumalagpas sa itinakdang budget, at kapag may napatunayang opisyal na nagnanakaw ng pondo ay agad itong pinaparusahan. Maging ang prinsesang sanay sa karangyaan ay tumulong na rin kay Salma habang ipinatutupad niya ang mga patakaran laban sa mga tiwaling opisyal at kinukumpiska ang kanilang yaman para sa pagpapaunlad ng bansa. Matapos ang isang buong araw ng pagtulong, nakatulog si Lisha sa sofa ng hindi namamalayan at sinamantala ni Salma ang pagkakataong silipin ng kanyang fiancé, ngunit bigla siyang nagising at labis na nahiya nang makita siyang nakatayo sa tabi niya. Kita sa mga mata ni Salma na magdamag siyang nakipaglaban sa mga ledger at papel pagkatapos ay sinabi niyang may nais siyang ipakita sa kanya. Habang sumisikat ang araw, sabay silang sumakay ng kabayo at nagkwentuhan ng matagal, tinanong ni Lisha kung may pamilya o minamahal ba siya sa dating mundo, ngunit sinabi ni Salma na siya na lamang ang natira roon. Dinala niya ang prinsesa sa malawak ngunit hindi mapakinabangang lupain na malaki ang kinakain sa budget ng estado, ang taniman ng cotton. At doon ay seryoso niyang ipinaliwanag kay Lisha ang direksyon at mga plano para sa kinabukasan ng bansa, at kung sakaling wala na siya, si Lisha ang magpapatuloy ng lahat ng iyon. Nalito si Lisha nang makitang bumababa mismo ang hari upang mag-almusal kasama ang mga sundalo, ngunit ipinaliwanag ni Salma na ginagawa niya ito upang makatipid at maiwasan ang labis na magarbong pamumuhay. Habang magkausap ang dalawa, dumating ang kapitan ng mga knight na si Lerwan at nakiupo para kumain kasama nila. Ipinakita niya ang matinding interes sa mga bagong patakaran ni Salma para baguhin ang bansa, pero halata pa rin ang pag-aalala ni Salma dahil kulang na kulang ang mahuhusay na tao sa loob ng palasyo, may isang natatanging eksepsyon lang at iyon ay ang Prime Minister na si Mark, at doon niya rin nalaman na mayroong kasangkapan ng kaharian ng Alfredan na kayang mag-broadcast ng mga imahe sa buong bansa, kaya naisip niyang gamitin ito para mag-recruit ng mga talento papunta sa kabisera. Agad niyang ginamit ang broadcasting device at naglabas ng anunsyo sa buong kaharian, masigla niyang inimbitahan ang lahat na pumunta sa kabisera at lumahok sa isang talent contest. Ang mga may pinakamataas na kakayahan sa kani-kanilang larangan ay direktang tatanggapin at magiging opisyal sa palasyo, dahil sa kanyang nakakakumbinsing pananalita ay napaniwala ang mga tao at napuno ng excitement ang buong bansa, hindi man sila mismo sumali ay kikita sila basta magrekomenda ng isang tao. Matapos ang broadcast ay ngumiti si Salma nang may tagumpay dahil nakuha niya ang gusto niya.
Samantala, nag-alala si Lisha na baka bumalik si Salma sa kanyang dating mundo kapag naibangon na ang Alfredon. Kaya nagpasya siyang pakasalan si Salma upang manatili siya sa mundong ito. Di nagtagal, dinala sa palasyo ang mga finalist ng talent contest upang humarap kay Salma, at ang buong kaganapan ay nakalive broadcast sa buong kaharian. Lahat ng kalahok ay lumuhad kay Salma maliban sa isang Dark Elf warrior na nagngangalang Asia, dahil ayon sa kaugalian ng Dark Elf tribe ay luluhod lamang sila sa kanilang tunay na master, at ang lahat ng Dark Elf sa kahariang ito ay naninirahan sa Guardian Forest. Ipinaalam ni Prime Minister Mark na si Asia ang pinakamalakas na mandirigma sa buong Alfredon, ngunit tumanggi si Asia sa gantimpalang pera at sa halip ay humiling ng tulong mula kay Salma. Ikinwento niya na matagal nang walang tumutubong bagong punla sa Guardian Forest, at doon napagtanto ni Salma na hindi pinuputulan ng Dark Elf ang kanilang mga puno, gayong kailangan putulin ang mga sanga at dahon ng matatandang puno upang makapasok ang liwanag at lumago ang maliliit na puno sa ibaba. Matapos ang paliwanag ni Salma ay lumuhad si Asia at nangakong magiging concubine niya. Nakiusap din siyang pumunta si Salma sa Guardian Forest upang turuan ang kanilang tribo ng tamang pagpuputol ng mga puno. Sumunod na humarap kay Salma ang isang magandang babaeng mang-aawit na nagngangalang Yuna, at nang mapansing tila nabighani si Salma sa kanya ay bahagyang nakaramdam ng selos si Lisha. Iminungkahi ni Salma na umawit si Yuna upang palakasin ang loob ng mga tao sa buong kaharian. Gusto rin niyang subukan itong kantahin ang isang awit mula sa kanyang pinanggalingang mundo, ngunit hindi alam ni Yuna ang mga liriko. Mabuti na lang at dala ni Salma ang kanyang iPhone 14 Pro Max nang siya ay may summon, kaya ibinigay niya kay Yuna ang AirPods at pinatugtog ang musika upang pakinggan niya ito. Pagkatapos noon ay umawit si Yuna ng isang makabagbag damdaming kanta na umalingaw-ngaw sa buong kaharian. At matapos marinig ang kanyang tinig ay walang sino man ang nagduda sa kanyang talento. Maging si Princess Zeroa ng kaharian ng Idonia sa kanluran ay nakarinig ng tungkol sa talent recruitment ni Salma, at kinilala niya si Salma bilang isang pambihirang tao kahit bagong hari pa lamang ito. Sa kanyang mga mata ay malinaw na malinaw ang imahe ng bagong haring ito. Ang sumunod na kalahok ay isang matabang at medyo clumsy na lalaki na nagngangalang Poncho, ngunit nadapa ito at bumagsak ng padapa sa harap mismo ni Salma. Si Poncho ay kilala bilang isang food review god na nakatikim na ng napakaraming masasarap na pagkain sa buong kaharian, at tuwang-tuwa si Salma nang marinig ito dahil wala siyang alam sa lutuin ng mundong ito. Matapos siyang bigyan ng posisyon sa palasyo ay napaiyak si Poncho dahil hindi niya akalaing ang pagre-review ng pagkain ay magdadala sa kanya sa pagiging isang opisyal. Lalong sumikat ang bagong hari sa mga tao dahil sa talino, bilis mag-isip, husay humawak ng krisis, at tunay na pag-unawa sa mamamayan. Kaya dagsa ang mga taong handang tumulong sa bansa. Pagkatapos gantimpalaan si Poncho ay humarap naman kay Salma ang isang lalaking nagngangalang Hakuza na kilala sa kanyang pambihirang memorya at napakalawak na kaalaman. Tinanong siya ni Salma kung anong uri ng mga aklat ang madalas niyang basahin at sagot niya ay panitikan. Idinagdag pa niya na ang paghahanap ng hindi pa kilalang kaalaman ang dahilan ng kanyang pamumuhay. Iminungkahi ni Salma na maging librarian siya sa aklatan ng Kastilyo, ngunit tumanggi si Hakuza at humiling na ialay ang kanyang talento upang tulungan si Salma na maging pinuno ng buong mundo. Sa kumpiyansang tindig ni Hakuza at sa nakita niyang pagtrato ng bagong hari kay Poncho ay nabuo ang sarili niyang pananaw. Matapos ang isang tensyonadong labanan ng talino ay ibinigay ni Salma ang posisyong ninanais ni Hakuza, kaya agad niya itong hinirang bilang military advisor, at dahil sa kakayahan ni Hakuza at pananaw ng hari ay nakilala siya bilang ang Black Prime Minister. Ang huling kalahok ay isang munting beastman na batang babae na nagngangalang Tomo, at ang kakaiba niyang talento ay ang kakayahang makipag-usap sa mga hayop. Habang pinag-uusapan ng mga tao ang talento ni Tomo, binigyan ng munting bata ng espesyal na pagkakataong makausap si Salma ng pribado, at matapos marinig ang kanyang sinabi ay labis na nagulat si Salma. Sa mundong ito, ang lahat ng lahi mula elf hanggang beastman ay itinuturing na kaparehong species ng tao, ngunit ang demon tribe ay kabilang sa ibang species kahit may ilan sa kanila na may anyong tao, samantalang ang slime species na sa paningin ng hari ay mistulang halimaw ay itinuturing na manghayop ng mga tao. Kaya sa pananaw ng hari, ang mga halimaw ay mga nilalang na magkakahawig ang anyo, may ilan na mukhang tao, ngunit ang kakaiba ay ang kanilang isipan ay tulad lamang ng karaniwang mababangis na hayop, dahil walang talino ang demon tribe ay hindi rin sila marunong magsalita ng wika ng tao. Ipinatawag ni Salma ang kanyang mga pinagkakatiwalaang aide kasama si Tomo sa kanyang pribadong silid, at laking gulat ng lahat nang malaman nilang may kakayahan si Tomo na makipag-usap sa demon tribe. Ang Demon Tribe noon ay walang katalinuhan, ngunit ang mga demon na nasa teritoryo ng Demon Lord ay napakatalino na dahil kaya nilang kumilos na parang tao at gumamit ng mga sandata na may mahika, gayunpaman ay gumagamit pa rin sila ng wikang ganap na naiiba sa wika ng tao.
Ikinwento ni Tomo na ginamit niya ang kanyang kakayahan upang makipag-usap sa isang demon habang nasa gubat. At iniligtas pa ng demon ang kanyang buhay bago dumating ang mga tropa sa kinaroroonan ng bata. Matapos marinig ang kwento, naisip ni Salma na posible silang makipag-usap sa Demon Tribe at naniniwala siyang maaari pa silang makipagkasundo para sa kapayapaan, ngunit ayaw niyang ipaalam ito sa ibang bansa dahil baka samantalahin ng ilan ang kakayahan ni Tomo upang bumuo ng alyansa sa Demon Tribe. Sina Lerwan at ang iba pa ay agad na sumang-ayon sa desisyong ito ni Salma, lalo na at ang kaharian ng Idonia sa kanluran ay patuloy na pumupukaw ng tensyon laban sa Alfredon. Iminungkahi ni Salma na manirahan si Tomo at ang kanyang pamilya sa palasyo upang masiguro ang kaligtasan ng bata, kaya labis na natuwa si Lisha dahil matagal na niyang gustong magkaroon ng nakababatang kapatid, ngunit mabilis itong tinanggihan ni Tomo dahil nasa refugee camp pa ang kanyang ina at nakababatang kapatid. Agad siyang inalo ni Salma at sinabing kung magiging kapatid siya ng hari ay ituturing na rin niyang pamilya ang kanyang ina at kapatid at maaari silang tumira sa palasyo ng walang pangamba. Inutusan niya si Mark na ipagpaliban muna ang anunsyo at formal na proseso ng pag-ampon, at para sa kaligtasan ay inatasan ng munting rabbit girl na alagaan ang mga kabayong humihila sa karwahe ng hari, bagay na ikinatuwa ng bata. Kinabukasan, hiniram ni Salma ang silid ni Lisha upang gumawa ng ilang kakaibang manika dahil ginagamit ang kanyang silid sa bookkeeping ng mga opisyal, ngunit nang makita silang magkasama roon ay inakala ng mga katulong na may namumuong romansa sa pagitan nila. Nagmamadali silang lumabas nang marinig ang balitang kakabalik lang ni Poncho sa palasyo, at ikinwento ni Poncho na nilaibot niya ang iba't ibang kaharian at nagdala ng supot ng mga bihirang pagkain gaya ng ipinakiusap sa kanya. At ang lalagyang ginamit niya ay hindi pangkaraniwan kundi isang royal treasure bag na napakabihira. Agad namang nag-organisa si Salma ng isang cooking show na mapapanood ng buong kaharian. Sinabi niya na seryoso ang kakulangan sa pagkain kaya nais niyang turuan ang mga tao kung paano lutuin ang mga pagkaing hindi pa nila kilala. Nang ilabas ang unang putahe na karne ng pugita ay nagpanik ang mga babae, ngunit sinabi ni Yuna na karaniwan itong kinakain ng mga taong mula sa baybayin tulad niya. Isinuot ng hari ang isang apron, tinupi ang manggas, at pumasok sa kusina upang ipakita ang kanyang galing. Hiniwa ni Salma ang mga galame ng pugita ng mananipis at pinrito hanggang maging malutong, kumalat ang mabangong amoy at walang nakapagpigil. Sa una ay nag-alinlangan ang lahat ngunit nang matikman nila ay sumabog ang sarap sa kanilang bibig, at ang mga babae ay hindi na napigil ang kumain dahil sobrang sarap ng malutong na pritong pugita. Nais tuloy ng mga tao na manghuli rin ng pugita at lutuin ito. Ang sumunod na putahe ay ang ugat ng isang halamang karaniwang tumutubo sa gubat na tinatawag na bog, at sapat na ang kaunting asin at asukal upang maging napakasarap nito, malutong at malasang matamis, at sabik na sabik si Tomo na ipatikim ito sa kanyang ina at kapatid. Pagdating sa pritong tipaklong ay labis ang takot ng lahat, ngunit masayang kinain ito ni Tomo dahil karaniwan itong pagkain ng Beast Tribe. Nagulat si Salma nang malaman na minarinahan muna ito sa kaunting toyo bago iprito, at nang matikman niya ito ay napaiyak siya sa sobrang emosyon dahil matagal na niyang hindi nalalasahan ang lasa ng toyo na nagpapaalala sa kanya ng Earth. Labis na nagulat ang lahat nang ilabas ni Poncho ang bangkay ng isang Zelen dahil kahit bahagyang hiwa lang sa balat nito ay agad nang natutunaw sa tubig ang slime species na walang iniiwang bakas. Ngunit ginamit ni Poncho ang isang patpat para basagin ang core ng Zelen nang hindi sinisira ang panlabas nitong anyo. Matapos ay proseso ang katawan ng slime bilang manipis na piraso, hiniwa niya ito ng paaba at inilagay sa kumukulong tubig na parang nagluluto ng pansit. Kahit medyo nakakatakot tingnan ang slime noodle dish ay iminungkahi ng lahat na si Salma ang unang tumikim. Nag-atubili man siya ay pinilit niyang lunukin ito para magpakita ng halimbawa, at pagkakagat pa lang ay agad niyang naramdaman ang sobrang sarap ng putahe kaya todo ang papuri niya. Inilarawan ni Salma ang lasa ng detalyado at kapanipaniwala kaya napatakam ang lahat, madulas at chewy ito at may kakaibang langgitngot kapag ninunguya, at nang makita siyang sarap ay mabilis na ring umupo ang mga babae para tikman, at sa harap ng lahat ay naubos ang buong palayok ng Zelen noodles. Dahil limitado ang oras ng broadcast ay kinailangan ng tapusin ni Salma ang cooking show, at dahil dito ay pansamantalang nalutas ang kakulangan sa pagkain, kaya humiling si Mark kay Salma na payagan na siyang magretiro sa kanyang bayan at ipasa ang posisyon ng Prime Minister kay Hakuza. Ngunit dahil kulang pa rin sa manpower ang kaharian ay iminungkahi ni Salma na manatili siya bilang isang maliit na opisyal sa palasyo. Pagkaraan nito, habang naglalakad si Salma sa bakuran ay bigla niyang nakita sina Asia at Lisha na nagsasanay at ang labanan nila ay tila yumanig sa langit at lupa kaya agad niya silang pinatigil dahil baka gumuho ang kastilyo at masyadong magastos ang ganitong laban sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Hindi pa rin matukoy kung sino ang mas malakas hanggang sa dumating ang utos ng hari. Dahil day off ni Salma ay inaya niya si Lisha na mamasyal sa bayan at isinama rin si Asia bilang bantay.
Nagbihis silang tatlo bilang mga estudyante ng military academy para hindi makilala, pero napansin ni Salma na hindi talaga akma ang uniforme sa sexy na pangangatawan ni Asia, at sinabi rin niya sa dalawang babae na baguhin ang tawag sa kanya. Habang naglalakad ay biglang nagutom si Asia kaya iminungkahi ni Salma na dumaan sila sa cafe ni Yuna at agad silang nakilala ni Yuna kahit nakadisguise dahil incognito trip daw ito. Sinabi rin niya na patok ngayon sa mga customer ang Zelan noodle dish ni Poncho. Ngunit dahil palaging nakatitig si Salma kay Yuna, halatang nainis sina Lisha at Asia, at ang inaakalang matapang na elf warrior na si Asia ay lumabas palang isang clumsy at matako na babae. Sa kanilang usapan ay nalaman ni Salma na pinapayagan sa mundong ito ang mga lalaki na magkaroon ng maraming asawa, at bilang first wife ay pinapayagan ni Lisha si Salma na kumuha pa ng 7 asawa, kaya nagsimula na ring magplano sina Asia at Yuna na maging concubine niya. Ang kaharian ng Alfredan ay may mahigit 100,000 sundalo ngunit kalahati lamang ang direktang hawak ng hari at ang natitirang kalahati ay nasa ilalim ng 3 marquis. Lalo na ang infantry ni Duque Cami, at malinaw na tila tutol ang 3 marquis sa pagiging hari ni Salma kaya posibleng sumiklab ang digmaan sa malapit na hinaharap. Habang nag-uusap ang lahat ay nakita nila ang dalawang lalaking nagtatalo dahil gusto ng sundalong si Haro na kumampi kay Duque Cami laban kay Salma, habang sinusubukan siyang pigilan ng kaibigang si Kid na kabilang sa Royal Army. Masaya si Haro dahil iniisip niyang ang digmaan ang pinakamabilis na daan sa promosyon, ngunit natatakot si Kid na samantalahin ng ibang bansa ang Civil War para lusubin ang Alfredon. Naalala ni Salma ang payo ni Hakuza tungkol sa ugnayan ng mga karatig bansa dahil wala ni isang tunay na kaalyado ang Alfredon. Lalo na ang kaharian ng Idonia sa kanluran na laging naghihintay ng pagkakataong sumalakay. Sa Timog Silangan ay ang Union of Eastern States sa Hilaga, ang Duchy of Idonia sa kanluran, ang Republic of Tog-Ay sa Timog Kanluran, at mas delikado pa ang Nine-Headed Dragon Archipelago Union sa Timog Silangan na hiwalay ng dagat. Sa kanluran pa ng Duchy of Imodonia ay naroon ang bansang mercenary, at sa kabuuan ay halos zero ang mga bansang may mabuting relasyon sa Alfredon, 4 ang neutral at 1 ang lantad na kaaway. Lalong nabahala si Salma dahil sa pagiging isolated ng kanyang bansa at sa banta ng Civil War laban sa 3 marquis, at sinuportahan ni Haro si Duque Cami dahil pinoprotektahan nito ang mga noble na kinumpiskahan ni Salma ng yaman, ngunit ibinunyag ni Kid na ang mga noble na iyon ay pawang mga korap. Habang nagtatalo sila ay biglang humarap si Salma sa kanila, agad na nakilala ni Kid na siya ang hari ng Alfredon, ngunit bastos pa ring umasta si Haro dahil hindi niya kinikilala ang awtoridad ni Salma. Kaya galit na nagbanta si Asia para ipaalam kung sino ang kaharap niya, at nang malaman ni Haro ang katotohanan ay natakot siya ng husto hanggang sa mabasa ang sarili, ngunit hindi siya sinisi ni Salma sa pagpiling sumama kay Duque Cami, at doon niya rin nalaman na sina Haro at Kid ay matalik na magkaibigan mula pa pagkabata. Kung pinili ni Haro na kumampi kay Duque Cami, kailangan niyang maging handang makipaglaban kay Kid dahil isa itong opisyal ng Royal Army sa ilalim ng utos ni Salma, at nang marinig iyon ay napagtanto ni Haro na kung sumiklab ang Civil War ay haharap siya mismo sa matalik niyang kaibigan, kaya nagpasya siyang hindi na sumunod kay Cami. Nang sila na lamang ang magkakasama, abala ang bodyguard sa pagtupad sa sariling pangarap, at pinuri ni Lisha si Salma sa mahusay niyang paghawak sa nagdaang sitwasyon dahil pinili niyang magsalita ng diretso upang hindi mailagay sa alanganin ang dalawang magkaibigan. Ngunit tumanggi si Salma sa papuri at sinabing-sinabi lamang niya ang nasa isip niya nang hindi masyadong pinag-isipan. Inisyatiba ni Lisha na tanungin si Salma kung gusto niyang aipatong ang ulo nito sa kanyang hita. Bahagyang nagulat si Salma ngunit nang marinig niyang itinuturing na silang nagde-date ay ibinaba niya ang kanyang pag-iingat at nahihiyang ipinatong ang ulo sa hita ni Lisha. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa hinaharap. Sinabi ni Salma na napakaganda sigurong makapangasawa ng taong tunay mong mahal. At seryosong tinanong ni Lisha kung sa hinaharap ay wala pa rin ba siyang mararamdaman para sa kanya, dahilan upang labis na malito si Salma at mauwi sa katahimikan ng dalawa. Upang basagin ng mabigat at nakakailang na katahimikan ay nagsalita ang bodyguard at nagreklamo kung hanggang kailan pa siya magpapanggap na tulog para makaalis sa papel na iyon, kaya agad bumalik sa dati ang dalawa na parehong namula sa hiya. Ilang araw ang lumipas, nakagawa si Salma ng isang manika at ginamit ang kanyang puppet control para igalaw ito. At habang nilalaro niya ang manika ay biglang humiling ng audience ang ama ni Haro. Ikinwento nito na ipinaalam ni Kid sa kanya ang lahat ng nangyari sa cafe ni Yuna, at bilang isang general sa ilalim ng utos ni Salma ay pinarusahan niya si Haro dahil sa balak nitong kumampi kay Duque Cami, ngunit pinaalalahanan siya ni Salma na hinay-hinayan ang pagpalo baka mawalan siya ng tagapagmana, at hiniling niya kay Haro na sumali sa Royal Army bilang deputy team leader ng grupo ni Kid. Pagkatapos nito ay humiling ang ama ni Haro ng pribadong usapan kay Salma, at nang marinig ni Salma ang kanyang ikinwento ay lubos siyang nagulat.
Palihim palang ipinadala ni Salma ang kanyang puppet upang sumama sa isang grupo ng mga adventurer sa lungsod para galugarin ang mga underground sewer, at sa kanilang pagbaba ay marami silang napatay na halimaw. Iniisip ng lahat na totoong tao ang puppet ni Salma, mula sa malalaking puting ahas hanggang sa mga dinosaur ay kayang-kaya nitong talunin. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakatagpo sila ng isang nakakatakot na purple na halimaw na naglalaway ng sobra, at nang makita nilang hindi nila ito kayang talunin ay umatras ang buong grupo. Ngunit sa pag-atras ay nadapa ang puppet ni Salma, at nang maghagis ng bomba ang isang kasamahan ay nagpaputok ng maraming bala ang halimaw, at nang muntik ng tamaan ang babaeng naghagis ng bomba ay ginamit ng puppet ni Salma ang sarili nito bilang panangga. Dahil dito ay nakalabas silang lahat ng ligtas, at sa labas ay nilinis ng babae ang puppet habang nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanya, at nagtataka ang buong grupo kung ano ang iniisip ng puppet sa sandaling iyon. Pagkatapos ng bawat ekspedisyon ay palaging nililinis ni Salma ng mabuti ang kanyang puppet. At habang naliligo ito ay pumasok si Lisha at napansin niyang tila mas malaki ito kaysa dati, ngunit hindi na binanggit ni Salma ang tungkol sa laki at sinabi lamang na ipinadala niya ito sa mga lagusan para alamin ang anyo ng mga daanan sa ilalim ng lupa. Kinabukasan ay tinipon niya si Lisha at ang mga opisyal ng estado upang pasalamatan sa walang tigil nilang pagtatrabaho. Sinabi rin ni Salma na sila ang kanyang mga kayamanan at may sapat na silang pundasyon upang itayo ang lungsod ng Venet Innova. Ipinaalam niya kay Lisha ang plano niyang magtayo ng isang coastal city sa timog na magiging sentro ng kalakalan, bentahan, at pag-export ng mga produkto ng Alfredon, at sa Bay Area ay magtatayo siya ng pantalan dahil ang bagong lungsod ay magpapadali sa transportasyon ng mga kalakal sa lupa at dagat. At kapag nagtagumpay ito ay magiging puso ng bansa habang ang mga kalsada ay magsisilbing mga ugat nito. Matyaga niyang ipinaliwanag kay Lisha kung gaano kahalaga ang maayos na daloy ng kalakalan, at nang iharap niya ang mga ideyang ito sa mga opisyal ng korte ay namangha ang lahat at napanganga. Pagkatapos ay inanunsyo niya na bilang gantimpala sa ambag ng lahat ay magkakaroon sila ng 5 araw na pahinga. Balak sana niyang magbigay ng mga medalya ngunit laban ito sa patakaran ng pagtitipid ng bansa, kaya sa halip ay binigyan niya sila ng bakasyon at karapatang kumuha ng alak mula sa mga nagtitinda. Pagkatapos ng pulong ay napaisip si Lisha kung medyo naisosobrahan na si Salma, at inamin naman niya na maaga siyang nagsimulang magtrabaho kaya medyo magulo ang isip niya, ngunit nag-aalala si Lisha sa kalusugan ni Salma dahil sobra ang kanyang ginagawa kamakailan. Sinabi ni Salma na kahit mamatay siya ay maaari namang mag-summon ng panibagong bayani ang Alfredon, ngunit nang siya'y makatulog ay bumulong si Lisha na siya lamang ang kailangan niya sabay isang mainit at taimtim na halik. Kinabukasan ay nagtungo si Salma at ang iba pa sa timog na baybayin upang simulan ang pagtatayo ng bagong lungsod, ngunit ipinaalam ni Lerwan na tutol ang mga lokal sa planong konstruksyon. Sinabi ni Lerwan na tutol ang mga taga-baryo sa pagtatayo ng lungsod dahil magagalit daw ang Diyos ng dagat, at nang marinig ito ay labis na nagduda si Salma kaya tinanong niya si Lisha kung may mga sea-god ba talaga sa panahong ito. Medyo nauutal na sinabi ni Lisha na may mga taong naniniwala pa rin sa mga ganoong Diyos pero para sa kanya ay hindi naman talaga sila umiiral, at pati ang mga tauhan ni Salma ay naniniwalang pawang pamahiin lang yon. Kaya nagpunta si Salma upang kausapin ang matandang punong baryo at alamin kung bakit mariing tumututol ang mga lokal. At sa unang pagkikita ay mayabang at mataas ang tono ng matanda, ngunit nang malaman nitong ang kausap niya ay ang hari ng kaharian ay napasigaw na lamang siya ng mahal na hari. Nagkaroon sila ng seryosong pag-uusap at ikinwento ng matanda ang alamat na ipinapasa sa kanilang lahi, na ang lugar na iyon ay mapanganib at walang nangangahas tumira roon dahil sakop daw ito ng Diyos ng dagat na kayang lunurin ang sinumang magtayo ng lungsod sa isang dambuhalang alon. Ngunit napagtanto ni Salma na ang tinutukoy na Diyos ng dagat ay isang tsunami na nangyari pa raw daan-daang taon na ang nakalipas. At dahil malalayo ang pagitan ng mga ganitong sakuna ay hindi ito madaling malaman ng karaniwang opisyal. Gayunpaman ay hindi umatras si Salma sa plano niyang itayo ang puso ng bansa, bagkus ay binago niya ito dahil kung itutuloy ang pagtatayo sa dating lokasyon ay maaaring matangay ng tsunami balang araw, kaya inilipat niya ang lugar ng konstruksyon ng kaunti pang timog at sinigurong kakayanin ng lungsod ang ganitong sakuna. Ipinaliwanag ni Salma ang mga palatandaan ng tsunami batay sa karanasan ng mga matatanda. Na bago ito mangyari ay mararamdaman ang malakas na pagyanig ng lupa o lindol, at ang mga lindol sa ilalim ng dagat ay dulot ng paggalaw ng fault lines na nagpapataas at nagpapababa sa seabed. Habang paliwanag siya ng paliwanag ay namangha ang lahat at halos nakanganga hanggang sa mapansin ni Salma na napadami na ang kanyang sinasabi kaya tumigil siya at tinapos sa aral na kapag may tsunami ay dapat may masisilungan ang mga tao sa mataas na lugar at kailangang ipakalat agad ang impormasyong ito sa mga nakatira sa Bay Area. Sa gilid naman ay tahimik na nakikinig sina Lisha at ang bodyguard na walang naidagdag na komento, ngunit pareho nilang hinangaan si Salma dahil sa kasipagan nito sa pagpapatayo ng bansa.
At sinabi ng bodyguard na talagang malasakit si Salma sa kaharian. Pagkatapos ay tinanong ni Lisha ang bodyguard kung gusto ba nito si Salma at walang pag-aatubili itong tumayo at sinabing labis lamang ang kanyang respeto sa mahal na hari. Sa mundong ito ay kaya pa rin gumawa ng malalaking battleship sa dagat ang mga tao ngunit wala silang makina para paganahin ang mga ito kaya nagsasanay sila ng isang uri ng Sea Dragon upang humila ng mga barko. Sa utos ni Salma ay pinangunahan ni Kid ang isang grupo ng Royal Soldiers patimog upang magtayo ng mga kalsada para sa lungsod. At nang makitang pati mga sundalong tulad niya ay kailangang maghukay at maglatag ng daan ay nakaramdam ng matinding hindi komportable si Haro, ngunit nanahimik na lamang siya at hindi nang ahas tumutol ng humarap kay Salma. Pagod ang lahat at nakaputing damit pang trabaho imbes na uniforme, at pagsapit ng tanghalian ay tinikman ni Haro ang putahe ni Salma na tinawag na ginger grilled meat at wala siyang nagawa kundi purihin ito sa sobrang sarap, inamin din niyang may talento talaga si Salma sa pagluluto. Sinundan nito ng kwento ni Kid kung paano nagpadala si Salma ng mga tao sa Wolf Tribe para kumuha ng mga rekado na hindi lamang nakatulong sa kabuhayan ng tribong iyon kundi nagbigay rin ng mas masarap na pagkain sa buong kaharian, tunay na isang hakbang na parehong panig ang panalo. Binanggit din ni Kid ang mga ginawa ni Salma sa transportasyon ng pagkain tulad ng paggawa ng mga kalsada at pag-innovate ng mga pagkain, kaya malaking nabawasan ang kakulangan sa pagkain. Labis na namangha si Haro dahil hindi niya inasahan na ganoon kalawak at kalayo ang pananaw ni Salma, at pagkatapos ay sinabi niyang mag-iidlip muna siya, na ayon din sa patakaran ng bagong hari na matulog sandali pagkatapos kumain upang tumaas ang produktibidad. Pagkaraan nito ay naglibot si Salma kasama ang lahat upang siyasatin ang konstruksyon ng rural road. Inimbitahan pa niya si Haro na sumama para makita kung paano kayang pasanin ng mga bagong kalsada ang bigat ng mga car itong hinihila ng halimaw, at nagtanim din siya ng mga demon-repelling tree na naglalabas ng vibrations na kinaiinisan ng mga monster at mababangis na hayop kaya nagsisilbi itong natural na depensa. Ipinakita rin ito ang pagiging maingat ni Salma dahil hindi niya itinanim ang mga puno ng masyadong siksik o masyadong malayo upang hindi maapektuhan ang ibang hayop, at ginamit pa niya ang mga barkong may kakayahang magliwanag sa gabi bilang street lights. Habang nag-uusap ang lahat ay biglang may dumating na messenger bird kay Asia, at nang malaman nito na nilindol ang kanilang elf village ay labis siyang nataranta dahil mahigit kalahati ng nayon at maraming elf ang natabunan. Agad na inaliw ni Salma si Asia at inutusan ng mga sundalo roon na sumama sa kanya para sa rescue mission, at nang mag-atubili si Asia ay sinabi ni Salma na nasa posisyon siya para tumawag ng maraming tao kaya hayaan na lamang siyang tumulong at huwag magdalawang isip. Dahil dito ay napaiyak si Asia sa sobrang emosyon, at iniutos ni Salma na pangunahan niya ang mga sundalo papasok sa Guardian Forest upang iligtas ang lahat dahil sa panahon ng sakuna ay kalaban nila ang oras. Agad na kumilos si Kid upang tipunin ang mga puwersa, habang si Lisha naman ay inatas ang bumalik sa Royal Capital para humiling ng karagdagang rescue teams at iulat kay Hakuya upang mailipat ang mga relief supplies patungo sa Elf Village, at walang pag-aalinlangang umalis si Lisha upang tuparin ito. Ngunit lumitaw ang bagong problema dahil aabutin pa ng 2 buong araw ang biyahe mula rito papunta sa Elf Village at wala nang mas bibilis pa roon. Tinanong ni Salma si Haro kung may mahika bang kayang mag-teleport diretso sa lugar na kailangan. Ngunit agad na napahiya si Haro at sinagot siya na kung may ganoong spell ay hindi na sana sila nagpapakahirap magtayo ng mga kalsada, at sa loob-loob niya ay gustong-gusto niyang suntukin si Salma para mailabas ang inis niya. Habang nag-iisip siya ng mabuti ay may dumaan na karwaheng hinihila ng halimaw at doon siya nagkaroon ng bagong ideya. Matapos ang mahabang biyahe sakay ng karwahe ay nakarating ang rescue team sa Elf Village at kinausap ni Salma ang ama ni Aisha na siyang village chief upang alamin ang kasalukuyang kalagayan. Sinabi ni Salma na nagdala siya ng 50 Imperial Guards at sa loob ng ilang araw ay darating din ang ikalawang rescue team na may dalang mga relief supplies. Ipinaliwanag naman ng village chief na naganap ang landslide sa silangang bahagi ng nayon, may higit sa 100 nasawi at mahigit 40 ang nawawala. Inutusan ni Salma ang chief na gumawa ng eksaktong listahan ng mga biktima at magtalaga ng mga taong magbabantay sa bundok at agad magulat kung may pagyanig o kakaibang tunog. Kusang lumapit si Aisha upang akuin ang tungkulin at sinuportahan siya ng kanyang ama dahil kabisado niya at ng kanyang mga kaibigan ng kagubatan at mga daan dito. Matapos maunawaan ng kalupaan ay agad inutusan ni Salma ang mga sundalo na iligtas ang mga taong naipit sa ilalim ng lupa at bato, pinaalalahanan silang huwag magpumilit at umatras agad kung may senyales ng panibagong landslide. Sama-samang nagsikap ang lahat sa paghahanap at pagsagip sa mga nawawala, at ginamit pa ni Salma ang isang kahoy na daga na kanyang kinokontrol upang makapasok sa mga guho at tumulong sa rescue, at dahil dito ay nailigtas niya ang isang taong naipit sa ilalim ng malaking punong kahoy.
Matapos ang operasyon ay lubos ang pasasalamat ng ama ni Aisha kay Salma, ngunit may ilan pa ring namatay habang hinihintay ang pagdating ng tulong, at may isang lalaking nawala ng asawa ang nagsalita ng masasakit na salita kay Salma, na buong unawa namang tinanggap ni Salma. Ipinaliwanag ni Aisha na ang lalaking iyon ang pinakamatinding tutol sa pagpuputol ng mga puno dahil naniniwala siyang may mahalagang misyon ang kagubatan at kapag ito ay pininsala ay magiging mahina, kaya muling ipinaliwanag ni Salma ang tamang paraan ng pangangalaga sa kalikasan at doon ay lalo niyang sinisi ang sarili dahil hindi siya nakarating ng mas maaga upang mailigtas ang lahat. Nang matapos ang gawain ay nagpaalam ang hukbo at bumalik sa kaharian, habang si Aisha ay nakatayo sa bato at pinagmamasdan ang mga royal soldiers na pagod at puyat dahil sa rescue, at hindi rin ligtas si Salma na halatang lubhang napagod. Sinisinili siya ang sarili dahil pakiramdam niya ay wala siyang naitulong, ngunit inalo siya ni Salma at sinabing malaki na ang naitulong niya sa pagtawag ng mga rescue team at lahat ay ginawa na ang kanilang makakaya. Gayunpaman ay sinisi pa rin ni Salma ang sarili at sinabi na bilang hari ay tungkulin niyang hindi lamang mamuno kundi magplano at maghanda sa mga sakuna. At dito raw siya nagkulang. Inalo siya ni Lisha at sinabing mahusay ang kanyang ginawa at huwag na niyang pahirapan ang sarili, ngunit nagsimula pa ring elista ni Salma ang lahat ng kanyang kakulangan at hindi nagawang tungkulin hanggang sa mapuno siya ng stress at tuluyang maiyak. Balik sa capital ay dumalaw si Yuna sa silid ni Salma dahil nag-aalala siya sa kalusugan nito matapos ang sunod-sunod na pangyayari kabilang ang lindol sa Elf Village, at nang buksan niya ang pinto ay nakita niyang nakahiga si Salma sa kama habang hawak ang mga dokumento sa sobrang pagod. At agad niya itong itinabi nang makita si Yuna. Tinanong siya ni Yuna kung hindi na ba siya halos nakakatulog at inamin ni Salma na punong-puno ang isip niya kaya hindi siya makapagpahinga, kaya pumasok si Yuna at pinahigi siya, at bagamat naguguluhan ay masunurin siyang humiga habang inaawitan siya ni Yuna ng banayad na kanta hanggang sa siya ay makatulog. Samantala ay nagtipon ng tatlong dogs upang pag-usapan kung kikilalanin ba nila si Salma bilang hari, at sinabi ni Duchess Walter na mas naging masagana ang buhay ng mga tao mula nang maupo si Salma kaya buong suporta niya ang pagiging lehitimong hari nito. Ngunit mariing tumutol si Duke Carmine na hindi niya matatanggap ang isang taong galing sa ibang mundo bilang hari, at si Duke Castor naman ay nais makipag-alyansa kay Carmine upang patalsikin si Salma sa trono, at sa marinig ito ay hindi na napigilan ni Duchess Walter ang sarili at tumayo upang tanungin kung ganoon na lamang ba nila kagusto ang trono. Ngunit ang duke na iyon ay nais lamang patalsikin ang bagong hari upang ibalik sa trono si Haring Anbek, kaya hiniling ni Duchess Walter kay Castor na putulin ang ugnayan sa kanyang asawa at mga anak sakaling matalo siya sa laban dahil ang asawa at mga anak ni Castor ay anak at mga apo rin niya, subalit ang panganay na anak ni Castor na si Connor ay mariing nagpasya na lumaban kasama ang kanyang ama dahil sa paniniwalang si Salma ang nagpatalsik kay Haring Anbek at dahil din sa pagkakasangkot nito kay Lisha. Samantala, napagtanto rin ng matalik na kaibigan ni Salma na si Haring Gausilia ng kaharian ng Idonia na malapit nang sumiklab ang digmaang sibil sa Alfredon, kaya siya at si Prinsipe Julius ay lihim na nagbabalak na salakayin ang Alfredon sa sandaling magsimula ang kaguluhan, ngunit tumutol si Prinsesa Zora at sinabing hindi nila dapat atakihin ang Alfredon dahil mahirap na rin ang kalagayan ng Amidonia. Sa panig naman ng Alfredon, matapos iulat ni Hakuya kay Salma ang resulta ng huling ani ay inihayag niya na halos sapat na ang supply ng pagkain at maaari na silang magpatuloy sa susunod na hakbang. At ang susunod na hakbang ni Salma ay ang pagharap sa ibang mga bansa. Sa kabilang banda, tinipon ni Gaius ang lahat ng general ng Amidonia upang ihanda ang pagsalakay sa Alfredon. Malinaw ang target nila na ang food-producing area sa timog kanluran ng Alfredon, ngunit sinubukan siyang pigilan ng isang civil officer na si Kobat, at bago pa man niya matapos ang sinasabi ay sinalubong siya ng sapatos ng hari sa mukha. Naiinis na sinabi ni Gaius na buong araw na lang siyang nakakarinig ng mga salitang hindi pa ito ang tamang panahon at kailangan munang ayusin ang mga patakaran, ngunit nauuwi pa rin sa pagkatalo, subalit patuloy pa ring nagpaliwanag ang mga opisyal na kung aatakehin nila ang kaharian ni Salma ng mag-isa ay makakatanggap sila ng matinding batikos dahil lahat ng bansa ay lumagda sa Human Declaration laban sa Demon Tribe ng Imperyo. Ang deklarasyong ito ay nilikha upang pigilan ang patuloy na paglusob ng Demon Lord sa Timog. Kung saan ang imperyo na may pinakamalawak na teritoryo at pinakamalakas na hukbo ang haarang sa mga halimaw at demon tribe, at ang sangkatauhan ay dapat magkaisa at itigil ang mga digmaan sa isa't isa, kabilang sa mga probisyon nito ang pagbabawal sa pagbabago ng mga hangganan ng bansa sa pamamagitan ng digmaan ng kapwa-tao. Dahil dito, kung sasalakayin nila ang Alfredon ay maaaring makialam ang imperyo, ngunit dahil hindi kailanman lumahok ang Alfredon sa alyansa laban sa Demon Tribe ay naniwala si Prinsipe Julius na walang kinalaman ang pag-atake sa Alfredon sa deklarasyon kaya tuluyang pinaalis si Kobat.
Samantala, nakipag-ugnayan si Salma sa tatlong duke gamit ang isang communication device at matapang niyang idineklara na kung hindi na sila susunod sa kanyang mga utos ay ituturing niya silang mga traidor. Tinanong naman ni Duchess Walter kung ano ang balak niyang gawin sa mga teritoryo ng tatlong duke at malinaw na sinabi ni Salma na kung susunod sila ay hindi niya gagalawin ang kanilang mga lupain, pagsasamahin ang kanilang mga hukbo sa Imperial Guard upang lumikha ng isang napakalakas na bagong sandatahang lakas at aalisin din ang pribilehiyo ng mga duke na magpanatili ng sariling hukbo. Humanga ang mga duke sa kanyang pananaw at tinanong pa ni Duchess Walter ang tungkol sa bagong lungsod na balak itayo ni Salma dahil nag-aalala siyang baka makaapekto ito sa kanyang teritoryo, ngunit matapos marinig ang malinaw at kasiya siyang sagot ni Salma ay tila pumabor siya sa bagong hari, bagamat patuloy pa ring tumutol sina Duke Vargas at Duke Castor sa pagkilala kay Salma bilang hari. Gayunpaman, 100 sundalo lamang ang hayagang sumuporta sa kanila at ang natitirang hukbo ay nanatiling neutral. Malinaw na nagpapakita na inihanda na ni Duque Vargas ang sarili sa posibilidad ng pagkatalo at napagkasundoan na pagsamahin ang infantry ni Duque Cami at ang Air Force ni Castor upang patalsikin si Salma at ibalik sa trono ang ama ni Licia. Sa kabila ng matinding tensyon ay may bakas pa rin ang pagiging makatao sa kanilang mga salita at kaagad pagkatapos nito ay ginupit ni Licia ang kanyang ponytail bilang simbolo ng kanyang matibay na pasya na suportahan si Salma, isang determinasyong ramdam na ramdam ni Duque Cami bilang kanyang dating Panginoon. Nang umalis sina Cami at Vargas sa group call ay biglang lumitaw si Yuna sa tabi ni Duchess Walter at napag-alamang apo pala siya ng matandang Duchess at ipinaalam ni Yuna na si Salma ay isang malinis at matuwid na hari kaya agad kinilala ni Duchess Walter si Salma bilang lehitimong hari ng Alfredan at sinabing hindi siya nag-iisa dahil may mga kaalyado siyang maaasahan. Samantala, pinangunahan ni Gaius ang 30,000 sundalo ng Amidonia at pumasok sa teritoryo ng Alfredan sa pamamagitan ng Yusen Gorge. At ang una niyang target ay ang border city ng Antamira, at dahil ayaw makipagdigma ng Lord ng lungsod ay agad itong sumuko, subalit sa loob ng lungsod ay nahati ang mga mamamayan ng Alfredan sa dalawang panig, ang grupong tutol sa digmaan at ang grupong handang lumaban hanggang huli, at walang nais umatras sa magkabilang panig. Nakiusap ang Lord na bigyan siya ng kaunting oras, ngunit walang pakialam si Gaius at malamig na sinabi na maaari siyang umatake anumang oras, kaya't nanginginig na yumuko na lamang ang Lord sa harap ng nalalapit na kapahamakan. Sinubukan niyang sabihin na kung bibigyan siya ng kaunting oras ay agad niyang kokolektahin ang opinyon ng mga tao sa loob ng lungsod, at matapos makatanggap ng payong pang-estratehiya ay pumayag si Gaius na maghintay muna sa pagbubukas ng tarangkahan sa halip na salakayin agad ito. Kaya bumalik ang Lord sa lungsod upang hikayatin ang lahat na sumuko, at pumayag si Gaius dahil alam niyang kung makikipaglaban sila rito ay malaki ang magiging pinsala sa kanyang hukbo. Samantala, nagsimula na ang matinding labanan sa pagitan ng hukbo ni Salma at ng infantry ni Duque Cami, at sa loob lamang ng isang gabi ay ipinagawa ni Salma sa lahat ng sundalo ang isang kuta gamit ang Earth Magic mismo sa harap ng kuta ni Cami, isang plano na ayon sa babaeng may buntot ng daga ay tinawag na One Night Castle Project. At muli na namang pinatunayan ni Salma na isa siyang taong laging gumagawa ng mga bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Matapos mabaygo ang negosasyon sa tatlong duke ay agad niyang inutusan ng 10,000 Imperial Guard na magtayo ng kuta na tinawag ding higanteng Rhino Ship sa lupa, ngunit inilabas ng hukbo ni Cami ang ilang kanyan at binomba ang kuta ni Salma. Gaya ng inaasahan ay nagbutas agad ang unang putok at sunod-sunod na putok ang bumuhos na parang ulan, ngunit biglang dumating ang mga mandirigma ng Dark Elf Tribe upang tumulong bilang ganti sa tulong na ibinigay ni Salma noong lindol. At ang mga kabataang elf ay napakalalakas na nagawang basagin ang malalaking bala ng kanyan gamit lamang ang pana at palaso, sabay sabi na mas madali pa raw yun kaysa tumira ng mga agila. Agad namang pinangunahan ni Lerwan ang cavalry palabas ng kuta upang sirain ang lahat ng artilyeriya ni Cami, ramaga sa ang mga sundalo na parang bagyo, punong-puno ng lakas at determinasyon ang lahat dahil iisa ang layunin nilang talunin ang mga Some-Ire sa mapayapang buhay nila, ginamit nila ang fire magic upang sunugin ang mga kanyan at sa umpisa pa lang ay nakamit na nila ang napakalaking tagumpay. Sa panig ni Duque Cami ay labis ang tensyon nang matanggap niya ang ulat mula sa kanyang mga tauhan. At ang mga tiwaling maharlikang kumakapit sa kanya ay halatang nababahala nang makita ang kahinaan ng kanilang hukbo, ngunit nanatiling kumpiyansa si Cami dahil naniniwala siyang hindi kayang manalo ni Salma ang laban dahil 40,000 ang kanyang sundalo laban sa 10,000 lamang ni Salma. Sa kabilang dako, naghintay si Gaius hanggang hapon ngunit hindi pa rin bumabalik ang Lord ng Antamira, kaya iniutos niya ang pagsalakay sa lungsod, ngunit bago pa man niya tuluyang ipalunsad ang utos ay biglang lumabas ang Lord.
At nang malaman ni Gaius na nabigo pa rin itong hikayatin ng mga tao na buksan ang tarangkahan ay nag-alab ang kanyang galit at hinugot niya ang espada upang pugutan ang Lord, sinabing may mga grupong handang lumaban hanggang kamatayan, kaya naglabas ang Lord ng isang bonte ng ginto at nagmakaawang bigyan pa siya ng isang araw, at pumayag si Gaius na maghintay hanggang tanghali kinabukasan kapag nagtagpo ang anino ng 2 puno sa tabi, kung hindi ay sasalakayin na niya ang lungsod. Lingid sa kanya ay utos iyon ni Duchess Walter na linlangin si Gaius upang bumili ng oras dahil sa panahong iyon ay mas mahalaga pa ang oras kaysa ginto, at umaasa silang darating ang tulong ni Salma matapos nitong talunin sina Kami at Castor. Habang kumakain ng hapunan ay tinutulungan ni Kid at Haro ang mga sundalong nagbabantay, at masayang-masaya si Kid dahil pinili ni Haro na tumabi kay Salma at lumaban kasama niya. Samantala, hinihintay pa rin ni Duke Castor ang pag-atake ng hukbo ni Salma, at kahit inaamin niyang isang napakahusay na hari si Salma ay hindi niya matanggap ang kahihiyang sumuko kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang laban. Biglang dumating si Kana upang iulat na nakita na ang hukbo ni Salma malapit sa kanilang kuta. At laking gulat nila nang makita nilang may mga gulong ang isang battleship na hinihila ng mga halimaw paakyat sa lupa. Agad tinawagan ni Salma si Castor at inutusan siyang sumuko, ngunit tumanggi ito kaya pinaulanan niya ng putok ang kuta, at napatawa na lamang si Castor sa paghanga dahil muli na namang gumawa si Salma ng bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Matapos ang palitan ng salita ay tumanggi pa rin si Castor kaya si Salma ang unang nagbaba ng komunikasyon. Iniutos ni Castor kay Kana na pangunahan ang Air Force na sakay ng mga dragon. Ngunit nahirapan sila dahil sa anti-aircraft system ng battleship. Nag-utos siya ng pagbagsak ng mga bomba mula sa itaas, ngunit hindi pa sila nakakakilos ng maayos ay inatake na sila ng artilleriya ni Salma. Napilitan silang magkalat upang umiwas, at napagtanto ni Kana na ang kahinaan ng war machine ay ang mga gulong nito kaya iniutos niyang doon tumutok ang atake upang sirain at hulihin si Salma, kahit may bahagyang panghihinayang sa kanyang puso dahil mas gugustuhin niyang tumulong kay Licia bilang kaalyado kaysa maging magkaaway. Sa huli, matapos ang matinding pagsisikap ay nagtagumpay sina Kana na sirain ang mga kanya ng battleship, ngunit nang sumakay sila rito ay laking gulat nilang walang kahit isang tao sa loob. At lumabas ang katotohanan na ginamit ni Sama ang puppet control technique niya para kontrolin ang battleship. Doon naintindihan ni Connor na tuluyan na siyang nahulog sa bitag ni Sama dahil sinadya talaga nitong Payne ng squad na iyon palabas. Sabay nilang pinasok ang fortress ni Castor para tapusin ang laban sa loob ng kastilyo. Sa sandaling iyon ay nagharap si Sama at si Castor. Hinikayat ni Sama si Castor na sumuko para maiwasan ang labanan pero agad itong tumanggi. Kasunod ng utos ni Sama ay binunot ni Asa ang kanyang espada at humarap kay Castor. Ngunit si Castor ay isang matandang nabuhay ng daan-daang taon kaya sobrang hirap ang dinanas ni Asa sa pakikipaglaban. Inamin ni Asa na mahal niya ang hari at gusto niyang manatili kasama ang hari at ang prinsesa magpakailanman. Pinuri ni Castor ang kanyang katapatan ngunit binalaan siyang unahin ang sariling kaligtasan dahil nasa panganib siya. Matapos sabihin iyon ay ibinagsak ni Castor ang kanyang espada para pabagsakin si Asa, ngunit agad na sumugod ang puppet ni Sama kasama si Licia para tumulong kaya nagawang maglunsad ni Asa ng isang nakamamatay na atake at tuluyang talunin si Castor. Nakahandusay sa lupa si Castor habang sinasabi ang huli niyang matigas na salita na lumaban siya hanggang sa huling sandali kaya wala siyang pagsisisi. Matapos ang pagkatalo niya ay ipinaliwanag ni Licia na si Sama ay isang mabuting hari. Paglingon ni Sama sa labas ay nakita niya ang makapal na puting usok at napagtanto niyang sumabog na ang battleship at pauwi na ang Air Force kaya kailangan nilang magmadali. Nilagyan niya si Castor ng slave collar na hihigpit sa leeg nito kapag nagtangkang lumaban. Kahit ayaw man ni Licia ay napilitan siyang gawin iyon dahil nagtaksil si Castor sa kanya at kay Sama. Dumating si Kana at nang makita ang ama niyang may suot na slave collar ay muntik na niyang bunutin ang espada para atakihin si Sama. Ngunit pinigilan siya ni Licia. Nang makita ni Kana na talo na ang kanyang ama ay agad din siyang sumuko at napilitan ding magsuot ng collar. Tulad nito hinarap ni Sama si Toma at itinalaga siyang bagong general ng Air Force na mamumuno sa kanila sa ilalim ng Imperial Guards. Mabilis silang lumipad patungo sa fortress ni Carmine. Bilang matalik na kaibigan ay iminungkahi ni Licia kay Sama na gawing concubine si Kana para makaiwas ito sa parusa, ngunit tumanggi siya dahil sa mabigat na krimen ng pagkontra sa hari na ginawa ng mag-ama ay kailangan pa rin ng tamang kaparusahan. Kasunod nito ay binomba ng Air Force Knights ang fortress ni Carmine kaya napilitan siyang tanggapin ang pagkatalo at inutusan ang lahat ng tropa na sumuko. Inaresto rin niya ang mga tiwaling maharlikang sumuporta sa kanya para isuko kay Sama. Inutusan pa niya ang kanyang dog-faced na tauhan na lagyan siya ng slave collar tulad ni Castor. Nakatanggap din si Sama ng balita tungkol sa pagsuko ni Carmine ngunit laking gulat ni Kamaya nang malaman na si Sama ay direktang magmamarcha patungong kanluran dahil mas malaking target ang pakay ng hari.
Masaya pa nitong sinabi na ang hari at prinsesa ay dapat magkahawak kamay para lampasan ang lumang nabubulok na katawan na ito, nabunyag na ang mga tiwaling maharlika ay nagplano na kumuha ng mga mercenaryo mula sa ibang bansa para pabagsakin si Sama kaya nagkunwari lang magrebelde si Carmine para tipunin silang lahat at hulihin ng sabay-sabay, mag-isa siyang nakaupo sa silid na maaaring huli na niyang pagkakataon na manatili roon, binuksan niya ang alak na ibinigay ni Father Anbich at pinagsisihan na hindi niya nakita si Princess Licia sa pinakamagandang wedding dress. At si ama ni Haro ang nagbunyag ng lahat ng plano ni Carmine kay Sama, nalaman din na sina Kana at ang kanyang ama ay nagrebelde ng walang kaalam-alam sa totoong plano. Samantala sina Gaius at Julius ay naghintay ng kalahating araw ngunit hindi pa rin sumusuko ang Antamyera kaya mag-uutos na sana sila ng pag-atake nang biglang makita si Walter na nakatayo sa pader, agad nilang naisip na posibleng kakampi siya ni Sama at sinabi ni Julius na maaaring bitag ito kaya kailangan nilang umatras agad, gumamit si Walter ng mahika para lumikha ng isang napakalaking screen kung saan kinausap ni Sama si Gaius habang naririnig din ng mga tao sa lungsod, sinabi ni Sama na napigilan na niya ang civil war ngunit hindi pa niya maibababa ang espada dahil sinasamantala ng Duchy of Amidonia ang kaguluhan para salakayin ang teritoryo ng Elfrieden. Nagpanik ang mga tao sa balitang ito at hindi man lang nakapag-isip, ipinagpatuloy ni Sama ang pagbibintang sa Duchy of Amidonia at sa mga duke na may masamang sabuatan para pag-awayin siya at ang tatlong duke at sila ang makinabang, tinanong din niya ang mga tao kung karapat-dapat bang palayain ang mga ito at kung nararapat bang patawarin ang ginawa nila at malinaw ang sagot na hindi, hayagang idineklara ni Sama na makikipagdigma ang Elfrieden laban sa Duchy of Amidonia, nang marinig ito ni Gaius sa labas ng lungsod ay nagalit siya at sinigawan si Sama na isang batang bastos na walang galang sa kagustuhan ng tatlong henerasyon ng royal family. Sinabi naman ni Sama na patungo na siya sa kanluran at ang target ay ang kabiserang van ng Duchy of Amidonia at habang nag-aalangan ang hukbo ni Gaius sa labas ng lungsod ay darating ang hukbo ni Sama para sunugin ang kanyang bansa, idineklara ni Sama na ang pagpasok ng hukbo ni Gaius sa Elfrieden ay isang malinaw na pananakop kaya bilang kinatawan ng buong bansa ay opisyal niyang idineklara ang digmaan laban sa Amidonia, nang malaman ni Gaius na diretsyong patungo si Sama sa Amidonia ay tinamaan siya ng matinding panik at agad niyang inutusan ang lahat ng tropa na bumalik para ipagtanggol ang kanilang kaharian. Ipinaalam din ng butler ni Zara sa kanya na inaatake na sila ng mga hukbo ni Soma habang pinapatawid ni Gaius ang kanyang mga tropa sa bangin para makabalik at ipagtanggol ang Duchy of Amidonia, lihim namang hinangaan ng prinsesa ng Duchy si Soma dahil eksakto niyang nauunawaan ang iniisip ng kanyang ama at palaging nauuna ng isang hakbang, nahulaan din niya na ang pinakamabilis na daan pabalik sa kanilang bansa ay ang Uden Gorge, alam ito ni Soma kaya ipinwesto na niya roon ang kanyang mga sundalo. Gaya ng inaasahan ay nahulog sa bitag ang hukbo ng Amidonia at wala na silang oras para makaryak, napakalaki ng naging pinsala dahil mula sa mahigit 500,000 sundalo ay halos 400,000 ang naligas sa mga sunod-sunod na ambush, kahit humingi pa ng dagdag na pagkain at tropa ang hari at umabot sa 200,000 ang natira, nang makarating sila sa kapatagan ay puno na ito ng mga watawat ng kaharian ng Elfrieden, inakala ni Gaius na bumagsak na ang kabisera ngunit pinaturo ni Julius ang kastilyo kung saan nakasabit pa rin ang maraming watawat ng Duchy of Amidonia. Natuwa si Gaius at agad nag-utos na lipulin ang mga kalaban para makabalik sa kastilyo, nakatanggap naman si Soma ng ulat na balak siyang lusubin ni Gaius ng direkta, at nang papalapit na ang hukbo ng Amidonia sa kabisera ay naroon na ang hukbo ni Soma at mabilis niyang inutusan ng lahat na pumwesto, 2 beses na iwinagayway ang watawat at agad na bumuo ng V-shaped formation ang mga sundalo, sa gitna ang Imperial Guards at Guard Cavalry, sa kaliwa si General Glaive, at sa kanan si Princess Licia na may suporta ni Aisha. Handa na ang lahat sa labanan. Sina Soma at Carla ay nakamasid mula sa itaas habang nagsalpukan na ang dalawang panig, halos ubos na ang lakas ng hukbo ni Gaius matapos ang maraming araw ng pag-atake at pag-ambush kaya madaling dinurog ng hukbo ni Soma ang buong puwersa nila, sapat na ang magaang atake ng mga unit leader para wasakin ang bawat squad ng Amidonia, samantala si Soma ay tahimik na nakaupo at nag-iisip ng malalim, lumapit si Tomo at tinanong kung bakit tila wala siya sa sarili, ngumiti si Soma at sinabing ang tungkulin ng hari ay bago at pagkatapos ng laban. Idinagdag pa niya na kung matalo ang kanyang hukbo ay handa siyang ialay ang sarili niyang ulo para iligtas ang kanyang mga general. Nagulat si Carla at tinanong kung hindi ba siya natatakot mamatay. Sa kanya tinakpan ang bibig ni Soma at sinabing baka impostor siya dahil hindi siya kumikilos gaya ng karaniwang hari. Inamin ni Soma na duwag siya dahil ayaw niyang mamatay at ayaw din niyang may mamatay dahil sa digmaan. Ipinaliwanag niya kay Carla na ito ang unang malakihang labanan na personal niyang pinamunuan at hindi pa siya sanay makita ang mga sundalong nagsasakripisyo sa larangan.
Nang makitang lugi na ang kanilang panig ay inutusan ni Gaius ang kanyang anak na si Julius na tumakas agad, kahit ayaw iwan ng ama ay napilitan si Julius para mapanatili ang dugong maharlika, si Gaius naman ay mag-iiwan para labanan ang hukbo ni Soma at magbukas ng daan para makatakas ang anak, ngunit bilang mabuting anak ay nag-alok si Julius na siya ang haarang sa kaaway, mariin itong tinanggihan ni Gaius at sinabing ang pakay ni Soma ay ang kanyang ulo dahil kapag namatay siya ay guguho ang konserbatibong paksayo ng Duchy of Amidonia. Hindi inakalang ganito kalayo ang lalakbayin ni Soma para lang patayin ang kanyang ama, bilang huling utos ng hari ay pinilit ni Gaius si Julius na umalis, at kahit labag sa loob ay nagpaalam ito sa kanyang ama bago tumakbo pabalik sa kabisera. Pagkatapos noon ay sumugod si King Gaius sakay ng kabayo na iisa lang ang target, ang ulo ni King Soma. Nakatanggap ng balita si Soma na umatras na ang pangunahing puwersa ng Amidonia at si Gaius ay papalapit ng buong lakas. Sa utos niya ay iniladlad ni Carla ang kanyang mga pakpak at lumipad para salubungin ang kalaban. Pinamunuan ni Ludwa ng isang squad at nang makita niya si Gaius sa unahan ay ibinato niya ang sibat diretso sa dibdib nito, ngunit body double lamang pala iyon. Sa kabilang banda ay sumugod si Carla para harapin si Gaius na hayagang nagsabing ang pakay niya ay ang ulo ni Soma upang tuparin ang hangarin ng tatlong henerasyon ng kanilang royal family. Determinado naman si Carla na putulin ang ulo ni Gaius at ialay ito kay Soma, ngunit kahit may lakas siya ng isang dragon note ay madaling napaurong siya ni Gaius, kaya napilitan si Soma na paandarin ang kanyang puppet para suportahan siya, lalo pang nag-init ang loob ni Gaius at sinabing hindi siya basta-basta matatalo ng isang puppet. Dumating din si Soma kasama ang ilang sundalo at ipinakilalang siya si Soma, tinanong kung siya ba ang tumapak at umapi sa kanyang kaharian, agad na sumagot si Gaius V na ang Elfriden ay dating teritoryo ng Amidonia kaya wala siyang dapat ikahiya sa pagtapak sa sariling lupa. Susugod na sana siya kay Soma ngunit hinarang ng puppet, inutusan ni Soma si Carla na sunugin ang effigy kaya nagpakawala siya ng fire-type attack na nagpasabog sa puppet at tinamaan din si Gaius, ngunit nadamay din si Carla sa pagsabog at tumilapon palayo. Agad tumakbo si Soma para tingnan siya, ngunit bago pa siya makapagsalita ay napag-alitan siya ni Carla at sinabing kapag namatay siya ay sobrang malulungkot si Licia, pagkatapos ay sabay nilang tiningnan ang kinaroroonan ni Gaius. Kahit sugatan sa buong katawan ay nakatayo pa rin si Gaius matapos tamaan ng pagsabog, nanginginig siyang lumakad papunta kay Soma habang paulit-ulit na binibigkas na kailangan niyang tuparin ang pangarap na putulin ang ulo ni Soma at ipaglaban ang dangal ng mga tao ng Amidonia. Para maprotektahan ng hari ay napilitan ang mga mamamana ni Soma na pakawalan ang sunod-sunod na palaso hanggang tuluyan siyang mapabagsak. Bago bumagsak ay ibinato pa niya ang espada na tumama mismo sa harap ni Soma. At nang makita ng hukbo ng Amidonia na talo na ang kanilang hari ay agad silang sumuko. Nang mabalitaan ni Zara ang pagkamatay ng kanyang ama ay napaiyak siya sa matinding sakit, at sa puntong iyon ay tuluyan ng nasakop ni Soma ang buong teritoryo ng Duchy of Amidonia. Kasalukuyang nasa kastilyo ng Amidonia si Soma at ang kanyang mga kasama. Inamin ni Licia na napakagara ng bulwagan at tila mas malaki pa ang ginastos sa dekorasyon kaysa sa kanilang bansa. Tinanong niya si Soma kung matagal na ba nitong balak sakupin ang Amidonia. Saglit na natigilan si Soma at ipinaliwanag na mula nang lumitaw ang mga halimaw sa border ay may hinala na siya. Nagtaka siya kung bakit may mga ipinapadalang nilalang sa kagubatan malapit sa hangganan at napag-alaman niyang hindi iyon mga sundalo kundi mga fire monster. Mabuti na lang at nailigtas ng puppet niya ang batang babae na nag-iispiya sa gubat, kung hindi ay mas malala ang nangyari. Ipinagpatuloy ni Soma na ang kaguluhan na dulot ng mga flame monster ay taktika para mapalikas ang mga tao sa mga nayon. Iniulat ni Ludwa na tumakas si Julius patungong kanluran para humingi ng tulong sa Grand Chaos Empire at bilang kaalyado ng Amidonia ay tiyak na magpapadala ito ng hukbo. Sinabi ni Soma na wala pang opisyal sa bagong teritoryo kaya mahirap pamahalaan at kailangan maglipat ng mga tauhan, habang ang mga tao ng Amidonia ay puno ng galit sa Elfriden dahil sa pananakop. Nag-report si Poncho tungkol sa kaba ng bayan na walang pondo at pagkain ngunit punong-puno ng armas ang mga bodega. Iniutos ni Soma na ibenta ang mga armas para magkapera at agad ipamahagi ang pagkain hanggang maging matatag ang loob ng kastilyo. Pinagpawisan si Poncho at sinabing ipapadala agad kapag ligtas na. Lubos ang kasabikan ng mga disiplinadong sundalo dahil nasakop nila ang buong Amidonia sa isang bagsakan, ngunit sinabi ni Soma na hanggang dito lang ang laban dahil kapag nakialam ang Empire ay magiging delikado. Nagpanik si Licia nang marinig ang Empire. Ipinaliwanag ni Soma na tiyak siyang gagalaw ang Empire dahil kasali ang Amidonia sa Human Declaration na nagbabawal sa pagbabago ng hangganan gamit ang puwersa at handa silang magparusa. Napansin ni Soma ang butas sa kasunduang iyon kaya hindi siya sumali at inutusan ang lahat na ayusin muna ang post-war affairs bago dumating ang mga bansa ng Empire.
Saan man magpunta ang hukbo ni Ludwan ay umiiwas ang mga tao, dumating si Juna sa kabisera ng Amidonia para humarap kay Soma na suot ang uniforme ng Navy, at nang makita ni Lisha ang pagiging malapit nilang dalawa ay halatang hindi siya komportable, agad lumapit si Aisha para haplasan ang ulo ni Lisha bilang aliw, bahagyang nahiya si Soma at mabilis na nagpalit ng usapan dahil delikado na, sinabi niyang tinawag niya si Juna para isakatuparan ng isang plano na ikinagulat ni Lisha. Matapos iyon ay ginamit ni Soma at Aisha ang image transmission device para magdaos ng music program na mapapanood ng buong Amidonia. Inimbitahan niya si Juna at ibang mang-aawit ng Amidonia na magtanghal ng Salaitan kaya sobrang nasabik ang mga tao dahil unang beses nilang naranasan ang ganitong kalayaan, bilang isang military state ay kontrolado dati ang lahat ng gawain ngunit pinayagan sila ni Soma na gawin ang gusto nila. Ang Grand Chaos Empire ay ang bansang may pinakamalakas na puwersa sa kontinente at pinamumunuan ng batang empress na si Maria. Nang matanggap niya ang balita tungkol sa pagsakop sa Amidonia ay alam niyang si Gaius ang unang nagdeklara ng digmaan kaya inutusan niya ang kapatid niyang si Gian na makipag-usap kay Soma para sa mapayapang negosasyon. Dahil sa mga bagong patakaran ni Soma ay mas gumanda ang buhay ng mga tao ng Amidonia kaya naniniwala si Zara na hindi na mababawi ni Julius ang bansa dahil ibinigay ni Soma ang kasaganahang hindi nila naranasan noon. Inutusan pa niya si Poncho na mamigay ng pagkain sa mahihirap, inimbitahan ni Soma sina Juna at Tomo na mag-disguise at maglibot sa lungsod, sinamantala ni Juna ang pagkakataon para lambingin si Soma dahil baka balang araw ay maging concubine siya. Binilhan ni Soma ng bagong sapatos si Tomo kaya sobrang saya ng bata na muntik na siyang maiyak. Binilhan din niya si Juna ng hairpan bilang pasasalamat sa suporta nito, pagkatapos ay naupo sila sa ilalim ng puno para namnamin ang katahimikan, ngunit bago pa man sila makapagpahinga ay biglang lumitaw si Gian at agad nakilala ni Soma na siya ang sugo ng Empire para bawiin ang Amidonia. Humanga si Gian sa paraan ni Soma na gawing umuunlad na bansa ang dating military state at sa paggamit nito ng image transmission device para sa balita, ngunit ayon sa Human Declaration ay kailangan pa rin niyang bawiin ang Amidonia para kay Julius kaya iminungkahi niyang makipag-usap muna kay Soma. Pagbalik sa kastilyo ay binigyan ni Soma si Aisha ng lipstick na nabili niya sa palengke kaya nagselo si Lisha at napilitan si Soma na bigyan siya ng isang napakagandang kwintas.